Good morning! It's our day 5 here in South Korea, and today is a cold but beautiful day to explore this place. Guys, alam nyo ba na today is 7 degrees yung pinaka-highest and negative 1 degrees yung pinaka-lowest. Ganyan na siya kalamig ngayon. So ayan, naka 3 layers na kami. Isang heat tech, isang sweater, tsaka coat. Then sa baba, isang heat tech, isang leggings, and then isa pang stockings. Ayan, ganyan siya kalamig. So if you're traveling tapos first time nyo mag-experience ng winter or ganito kalamig, I recommend na bumili kayo ng heat tech sa Uniqlo, guys, kasi laban na laban yung heat tech nila. So ngayon guys, we will be starting our tour. So, dito guys, ang Seoul Grand Park. And dito din, makikita nyo din ang Seoul Zoo and National Museum of Art and Contemporary of Korea. So, may museum din na malapit dito. So, dito na kami sa may entrance ng Seoul Grand Park. Malapit lang siya sa exit 2. And from here guys, natatanaw na talaga namin ang Seoul Grand Park. So, pupunta tayo doon. Yan. So guys, alam nyo ba na ang ganda ng Seoul Grand Park pag spring din? Kasi, ang kukulay talaga ng mga cherry blossoms dito. So, yun yung pinunta namin last April 2024, the same year guys. So medyo maaga nga lang kami for the spring, kaya hindi talaga namin naabutan yung full bloom dito sa Seoul Grand Park kasi late sa lang nag-bloom dito. So bukaan na pa lang to ng Seoul Grand Park guys, may makikita na kayo agad na bakery and coffee, and then 7-Eleven. So Sunday pala kahapon guys. Ngayon is Monday, nakalimutan ko na yung araw, kaya pala nagtaka ko ba't ang tahimik ng Grand Park. Monday pala ngayon, kaya pala. So ayan. So again, this place is a family friendly na attractions. So kung kasama nyo yung buong pamilya nyo or may mga bata kayo dito na place guys, mag-e-enjoy talaga yung mga anak nyo. Kasi may zoo, theme park, and then ang dami talagang pwedeng magawa dito sa Seoul Grand Park. Nagawi din kayo dito sa Seoul or sa South Korea guys, try lang BHC. Masarap yung chicken nila. And yes, meron din sa labas ng Seoul Grand Park. And then meron ding CU doon na convenience store. Ayan, so maraming kainan sa labas pa lang ng Seoul Grand Park. Kung dito kayo bibili ng ng ticket, meron silang zoo, skylift combo ticket, kasali na yung elephant train. Ayan. So, yung price niya is 14,500. Pero one-way skylift lang kasi yan guys. So, if 2 times kayo mag-skylift, pag-purchase kayo doon sa taas. So, nakabook na kasi kami sa Klook ng ticket, which is 3 times skylift, tapos entrance sa zoo. Ay bumili na lang kami dyan ng elephant ticket, which cost around 2,000 won. So nakabook kami sa Klook ng Seoul Zoo with 3 times skylift. Hindi kasama yung elephant train, pero bumili na lang kami ng elephant train, which cost around 2,000 won. So ngayon guys, upon booking, pagdating nyo dito sa Seoul Grand Park, kailangan yung papalikitan yung ticket nyo sa physical ticket. So ito yung nilalakad namin going to the online exchange ticket. So need nyong pumunta sa may Skylift restaurant. Kita nyo yung blue na yan. Yan yung pupuntahan natin kasi dyan yung exchange ng ticket. And from there, pwede na tayong sumakay ng Skylift. So guys, dito kami nagpa-exchange ng aming online ticket. So yan guys, pero pag wala kang entrance or admission ticket sa Seoul Zoo, ay hindi ka makakapasok sa yellow na skylift. Kasi yun kasi is nasa premises na ng Seoul Zoo. So you need to purchase another entrance or admission para sa Seoul Zoo guys. Ayan. So tipid kami doon sa nabook namin sa Klook.
Kasi 800 pesos lang yung nabayaran namin. 3 times Skylift with Seoul Zoo na yan. Ang lamig guys, and we purchase also heat pack. Kasi hindi na talaga kaya ng kamay. Actually, ang hirap mag-vlog kasi sobrang lamig talaga sa kamay. Nagnanam na yung kamay namin. Ayan, may heat pack na kami guys. So, ito yung heat pack guys. So, hindi pa siya mainit. So, itatago muna natin kasi matagal pa itong uminit guys. Pero pag uminit to, grabe talaga. Ang init talaga niya. So, this one is an essential, especially pag malamig na panahon. Yan. Thank you. Come on. Okay. Thank you. Okay. Ang lamig! Diyos ko, Lord! Tignan nyo yung kamay ko, guys. Ayan. Pero, gabi, sobrang ganda ng view, guys. Tapos, hindi pa ganun karami yung tao. Kaya, napaka-romantic, napaka-chill ng lugar. So, guys, andito na kami sa may drop off ng Luna Skylift. And then, papasok tayo sa zoo. And kakain tayo guys kasi timing 12 noon na. So let's eat our lunch. Kain muna tayo guys. Dito kasi may BHC chicken tsaka CU. So kakain muna tayo tsaka magpapainit. Sobrang lamig na talaga sa labas. Tsaka tayo mag-explore sa Zoo. Oh. Ayan. Yan, bili tayo guys ng coffee. Sana mong gidala. Hotdog tsaka coffee guys. Sa CEO lang kami nag-order. And this is outside Seoul Zoo pa. So after here, papasok kami ng Seoul Zoo. Pero let's eat muna guys. And sakto na kasi nainitan na yung mga kamay namin. So nakakagalaw na guys. So, sasakay ulit tayo since 3 times yung ating lift. Gagamitin na natin ang ating second time na lift, guys. Second lift. Yes. Sarap kasi talagang sumakay ng lift, guys. Nakaka-relax. So, let's go inside. Let's go to Skylift Station 2. Going to the zoo. Yeah, let's start our tour. Buong map ng Seoul Zoo. And andito tayo. Hindi natin maintindihan kasi naka-Korean siya. Dito na tayo sa loob ng Seoul Zoo, guys. So, if first time nyo dito and meron kayong na-book na Skylift na free or bundle sa inyong na-book, I recommend nga na mag-Skylift kayo going to the top of the zoo, guys, para hindi kayo mahirapan at mapagod. And then, pagdating nyo dito, guys, kasi ito yung last stop, pagbaba nyo dyan, ay lakarin nyo na lang pababa. Ayan, para hindi kayo mahirapan kasi dito sa Seoul Zoo, paangat kasi yung mga attractions dito and sobrang lawak niya. So, para hindi kayo mapagod, ayan, unahin yung pagsakay ng Skylift going to the top of the zoo and then pabalik sa may exit ay lakarin nyo na lang pababa.
No? So, dito lang kami banda sa top, guys, ng Seoul Zoo. And nakita namin etong section na to na mga tiger naman ang andito. Panthera tigris altaika. Yan. And hindi kami binigo ng Seoul Zoo, guys. Napaka-vibrant ng mga leaves dito. Mafe-feel mo talaga yung autumn vibes. Yan, tingnan nyo. Red na yung mga dahon. So, ayan. Let's go back na. Sasakay ulit tayo ng sky lift. And let's go. Hindi naka-aesthetic. Nakagsikok eh. So ito guys, pabalik na kami sa exit. And then, sasakay kami ng tram. So nakakuha kami kanina sa my kiosk for the tram, which cost around 2,001 per pax. Yan. So yung tram guys, elephant tram, ano siya, maghahatid sa inyo sa mga destinations around Seoul Grand Park. Like dito, sa may Seoul Zoo and then Seoul Land. So, sa amin, baliktad namin ginamit. Pauwi na namin ginamit yung aming elephant tram. Update! We are finally here sa City Hall Station. And dito guys, pupuntahan natin yung Doksugung Palace. Actually, nakapunta na kami last time. Pero ngayon pupuntahan namin kasi gusto ko na akong makita kung ano yung view niya, especially pag autumn. So guys, from Seoul Grand Park, sumakay lang kami ng train going to Seoul Station. Tapos nag-transfer lang kami to Line 1 going here sa my City Hall. So let's go guys, malapit lang dito yung Doksugung Palace. And alam nyo ba, sikat siya din kasi isa siya sa filming location ng Goblin. So if napapanood nyo yung Goblin, dito yun guys. So yes, sisilipin natin. Aside sa napakagandang palasyo, ay maganda din dito na spot for autumn. Ayan na guys, yung Doksugung Palace. Yan, sarado ata sila ngayon. Yeah, close sila. Pero, since nakapasok na kami sa loob, doon na lang kami sa may wall talaga. Kasi maganda talaga yung wall. Tsaka, makikita nyo yan siya sa Goblin. Pero ito yung entrance niya. Nakapasok kami niya nung first time namin dito sa Korea. And free admission that time. And now close siya. Yan, may Dunkin outside Doksugung Palace guys. And ito na yung sinasabi ko sa inyo, napakagandang wall. Actually dito sa may bukana pa to guys. So pero tingnan nyo, kitang-kita nyo na. Yes guys, yun lang yung pinunta namin dito. So now, let's go to Anguk Station. And from here, one station away lang naman siya. Kaya, let's go. So guys, andito na kami sa may Anguk Station. And alam nyo ba, etong station na to guys, ang dami nyo nang mapupuntahan dito. Gaya ng Insadong, Dongdaemun, meron na din dito ang accessible exit going to Dongdaemun, Gwanghwamun Square. Grabe, ang dami nyo na mapuntahan sa station na to. Exit 3 kami ngayon. And let's explore this place. Chill itinerary lang tayo today. Hahanapin namin yung filming location ng Love Next Door, magka-cafe,
And then, let's see kung ano pang magawa natin here. So, ang ganda pala dito guys. And may museum na malapit. So, puntahan muna natin yung street kung saan sa location ng K-drama na Love Next Door. Ang ganda kasi golden hour na din. And ito yung street. Oh. So, pipicture tayo dito guys. So, if napapanood nyo yan, you can also come here. Lalagay ko na lang yung address here para alam nyo din kung talk about true love, so I started looking for where it could be. I ran from kisses in the 3rd grade, dated a girl in middle school for 10 days. I thought it would never come my way, but I found love in the middle ages. Alam niyo ba, nakita naman tong park na to. Sayang, kasi yung mga flowers, ayan, nalalanta na sila. Kasi nga diba, autumn, tapos pa winter na. Pero may ilan-ilan pa naman na ayan, bloom na bloom pa din. Yan siya guys. Ang ganda dito. So dun kami nag-picture kanina. Ayan. Lalagay ko na lang yung address sa video para ma-save nyo din guys. Kasi yan na yung shooting location ng Love Next Door. And now, we will go back sa dinaanan namin. Kasi pupunta tayo ng Insadong Culture Street. Yan, let's go! Yung pinagpicturean pala namin kanina ay Yolin Songyun Square. So, ang ganda niya, nalapit niya lang sa Angkok Station and Insadong. So, puntahan nyo din guys. Aside from that, dun nyo na din makikita yung shooting location ng Love Next Door. So, we are here now. Tapat lang to ng Soyung Plaza. And then, dire-diretso nyo na lang to guys. Ay makakarating na kayo sa Insadong Culture Village. Yes. Ang dami mga cute stuff na binibenta dito. From the meat, souvenirs. And marami ding cafes dito guys. So, mag-e-enjoy talaga kayo dito. And yes, nakarating tayo dito sa may Anyong Insadong. Oh, this is Anyong Insadong guys. May detailed vlogs na ako about this place. So check nyo sa aking Spring Korea vlog. Makakita nyo tong Anyong Insadong. Naman guys, yung Samsigil. Meron akong vlog din dito about Samsigil. Last Korea Spring Korea vlog ko guys. Dito kami, pumunta kami dito. Ang cute ng mall na ito. Kasi alam nyo ba, puro mga crafts, arts ang makikita nyo dito. Napaka-aesthetic ng mall na ito guys. Ayan, Samsigil. So, if andito kayo sa may Insadong, visit this place, Samsigil. Guys, may gloves na kami. This one, nabili namin for 7,000 won. Yan, hindi na talaga kaya ng kamay guys. Hindi na kinakaya ng hot pack namin yung lamig. So, bumili na kami ng gloves. So yes mga besties, we are here sa other location na naman, which is napaka-accessible din. We are here at Namyong Station.
Oy! Ay! We are here! Yung premises niya guys, ayan. So walang staff dito guys, ikaw lang at ikaw yung pupunta dyan sa loob. Yan. Tapos kung wala kang barya, kasi 500 won yung gagamitin, dito ka magpapabarya. Yan. So yan. Doon kami banda and wala nang kasunod. So hindi naman crowded dito, kaya if fan kayo ni Baekhyunwoo at Honghae-in, let's go! Punta na kayo dito sa BBM. So guys, tapos na kami dun sa BBM and grabe, sobrang nakaka-enjoy. And nag-enjoy talaga kami guys kasi ako, hindi ako marunong, kaya ayun. Trying hard si ate girlie. Na nakaka-enjoy, kaya pala nawala yung stress ni Baekhyunwoo pag nag-baseball siya kasi nakakaaliw talaga. Especially kung alam mo talagang mag-baseball ha. So ako hindi ko alam, nag-enjoy pa naman ako guys kasi nga palpak yung baseball. Pero for the experience, sobrang happy, sobrang nakakatuwa. Especially na napuntahan namin yung isang filming location ng favorite na K-drama namin na Queen of Tears. If you want to also come here, ilalagay ko yung address here para mapuntahan nyo din yung BBM. So by the way, andito kami sa everyday picnic na kainan. Tabi lang siya ng BBM. So mag-early dinner tayo guys. Para na din makapag-relax kasi sobrang lamig na sa labas. So dito medyo mainit-init kaya dito na tayo magdi-dinner. So this is the area kung saan kami kakain and more on noodles, gimbap and tteokbokki yung servings nila dito. Mura lang guys, affordable naman kaya na-decide namin na dito kami kakain. And dyan lang yung BBM and dun lang yung train station. So tatambay muna kami before tayo mag-proceed sa ating next destination. So this is what I ordered. Combo na siya guys ng tteokbokki, gimbap, mandu, and then hindi ko alam kung tawag na ito. Tsaka ito din, yan, combo. So this one cost around 9,000 won. Oh. Ito yung mga favorite ko guys. Ito. Halang. Udon naman sa kanya guys. Udon yung in-order niya. Yan, saktong-sakto kasi ang lamig talaga sa labas. See? Favorite ko talaga itong tteokbokki. Alam niyo ba guys kung bakit hindi ako pwede maging food vlogger? Kasi lahat masarap sa akin. Napaka-vibrant talaga ng Seoul guys paggabi. And ang ganda ng panahon ngayon. Sakto lang yung lamig. Baka lang ba yung pakiramdam ko talaga dito sa South Korea, especially dito sa Seoul. Napaka-aesthetic halos ng lahat ng mga shops. Talagang ang ganda talaga. So this is our last full day. Tomorrow guys, ng gabi, mga 9 PM, uuwi na naman kami. So we're planning to go back here and sana makabalik kami dito ng January. Para ibang ano na naman, season na naman ang i-explore natin dito sa South Korea. Ang lamig! Pag humahangin talaga guys, yung lamig eh. Tagos na tagos sa buto.